Hi everyone, good morning and welcome back to another vlog. So ngayon, since nakalipat na kami, kaya ako naman yung mag-aabang or sasakay ng bus papuntang work. Kung before, nilalakad ko lang yun sa, galing sa bahay, papunta ng work. Ngayon, lakad na naman, from bahay, lakad ako papunta doon sa bus stop. Tapos, mag-catch ako ng bus 43. Then, papuntang Ogden. So, one ride lang din naman kasi yung bus 43 dumadaan dito sa may Tim Hortons 44th Street ata to dito. So, ito na naman, hingal-hingal na naman sa paglalakad. At malapit lang din naman, siguro mga 8 minutes walk lang sa bahay papunta doon sa bus stop. So, ito yung nilalakaran ko dito. Malapit kami dito sa Ian Bazalgette Junior High School dyan. So, yun yung mga neighborhood school. Yan. So, yun guys. We'll see you later. So, ako bumibili ako ng bus pass. Pero, tinitingnan ko kung baka next month, baka pwede nang hindi ako bibili ng yung 1 month na bus pass kasi may naman ata, $30. Yung maliit na booklet na ticket na tinatawag na pagsasakay ka, yun yung ititier mo, ibigay mo sa driver kasi sa schedule ni Ray, malaki ilog. Sa schedule ni Ray next month sa balik school niya. Sa 1 week, may dalawa siyang subject na 10 AM. So, mahahatid niya ako. Tapos, every night, masusundo niya ako. Well, hindi every night, but siguro 4 na gabi na masusundo niya ako. Pwera lang kung may part-time job siya, di ba? So, yun ang nasa isip ko kasi 112 din pag 1 month na bus pass ang bilhin. So, yun lang guys, since hinihingal na ako, mamaya na naman, okay? Char. So, see you later. So, yun guys, kakababa ko lang sa bus. At ngayon, maglalakad na naman papunta ng store. Grabe ang init. Ibang side man yung naupuan ko. Dapat pala, pag papunta dito sa Ogden, ko upo dun sa right side. Kasi hindi mainit. So, kahapon left side din akong init. Wala kasing bakante doon. Alam na nila kung saan yung init kasi mga pasahero. Sana bukas, bakante yung right side. Sakit ng pisngi ko. Init. So, andito na ako sa Ogden. 4, umaalis ako ng bahay kung nung nandito pa kami sa Ogden nakatira, 9:30. Ngayon, doon sa kabila, gigising ako 7:30 or 7:35, diretso na yung ligo. Then, dapat nakaalis na ako ng bahay mga 8:30. Well, depende sa bus kung anong oras dadaan. So, kahapon at kanina, 8:46. Kaya yun, 8:46 yung bus dumaan kanina at kahapon. So, ngayon, early ako. 9:05 na nandito, nakarating ako dito sa Ogden, 9:05. So, cross tayo guys. So, mamaya ulit guys, pagdating ko sa store. Okay. Hello! So, may mga nagtanong sa akin kung ano ba yung pathway ng sister ko papunta dito ng Canada. 2019, dumating ako dito. Then, after 1 year, nagplano na talaga yung boss ko na kunin niya or i-sponsor niya yung sister ko papunta dito. Kaya lang, nung 2020 March, nagkaroon ng pandemic. So,
maraming mga nag-close na mga businesses dito at marami talaga ang mga nawalan ng trabaho. So ngayon, trinay actually ni boss na tumawag doon sa Service Canada at sinabihan siya na hindi nila inaalaw yung mga employer na kumuha ng mga trabahante outside Canada kasi priority nila na makakuha ng trabaho yung mga nandito na sa loob ng Canada. So, sabi ng boss ko na, sige, mag-wait na lang muna siya. So, that time, 2020, 2021, as in, marami talaga siyang hinire na mga local hire lang ba dito. Kaya lang yung iba, umaalis kasi nga, yung iba hindi kaya yung trabaho sa liquor store, yung iba naman, yung mga part-time nila, hindi nila maiwanan. So, part-time lang din naman sila dito nagtatrabaho. Kaya, ang ginagawa noon ni boss or ginagawa namin, hiring, training, firing. Kasi yung iba naman, ang daming drama, lasing, hangover, hindi makapasok. Basta ang dami lang talaga nilang mga excuses. Kaya yun, sabi ni boss na hindi na siya makapag-wait talaga na mag-open. Inalaw na ng Service Canada or ng government ng Canada na pwede na palang kumuha ng temporary foreign worker yung mga employer dito, ay agad-agad naman na prinases ni boss yung mga papel-papel. So first ay mag-advertise na. So that's for 3 to 4 weeks ata. Then after that, interviewin siya ng Service Canada. Pero sa case na yun ay hindi siya in-interview ng Service Canada. Bale, after ng advertisement, nag-forward na agad doon sa Service Canada. Iwan ko kung anong ginawa ng immigration consultant. And then, after 1 month, nag-release agad ng positive LMIA yung Service Canada. And then, after positive LMIA, bali, finorward ata sa IRCC. Then, after 1 to 2 months, yung IRCC nag-email na, isend yung or papupuntahin siya doon sa VFS Global for biometric. And after biometric, naghintay na naman ng 1 month before nag-email yung IRCC para sa kanyang visa stamping. So, sobrang bilis lang guys pag direct hire kayo at yung okay yung record ng yung employer nyo dito. So, nung nag-run pa yung advertisement, finorward na ng ate ko lahat ng mga requirements. Yung CV, tapos NBI, police clearance, kung saang country man kayo, yun, sinend niya. Since nasa Dubai siya, 13 years siya sa Dubai guys, and then naisipan niya na pumunta dito. Actually, hindi niya naisipan na pumunta dito. Ako talaga ang nag-encourage sa kanya na pumunta na siya dito. Kasi para naman lang sa future ng family, ganon. So ayun, na-encourage ko naman siya na pumunta dito at give up niya yung career niya doon sa Dubai, reservation, siya, agent doon sa isang hotel. And then, yun, finors ko talaga siya. By force talagang pagpunta niya. By force. Sana all by force. So, actually, nung 2020, parang gusto na rin niya talagang pumunta dito. Sabi ko, dito ka na lang. Sabi ko, wait ka na lang para kung mag-open na pwede nang kumuha ng temporary foreign worker, wait ka lang, dyan ka lang, huwag kang umuwi ng Pilipinas. Kasi nga, pag uwi ng Pilipinas, nako, grabe talaga yung waiting mo doon kasi pahirapan magbigay or magkaroon ng exit clearance. Ang dami pang chichiburitse, dami pang OWA, POA, mga well, lang naman din yun, for safety ng mga Pinoy or mga kabayan natin na aalis ng bansa. So, kailangan talagang legit kasi, di ba, marami ding mga illegal, mga scammer, ganon. Sa ate ko naman, sa case ng ate ko, of course, hindi talaga fake, hindi talaga scam kasi andito na ako eh. Boss ko talaga yun, employer ko talaga yun. So, ayun, dire-diretso naman yung application niya. Yung NBI lang talaga kasi nagpadala pa ng special power of attorney, tapos sa Cebu yun kinuha. And then sa Cebu, finorward papunta ng Manila. Tapos from Manila, babalik na naman sa Cebu yung papel or diniretso ata doon sa kanya sa Dubai. Basta nag 1 month ata yung NBI niya. At iwan ko ba sa kanya, siguro hindi siya interesado that time. Pero talagang ako naman si Sul-Sul, oh sige na, ano kasama dito? Anuhin mo na yan. Mabilis na yan. Bilisan mo ang pag-process ng paper. Ganun, isabit mo na to, sabit mo na yung certificate. So, yung mga kailangan guys sa kanya,
CV, NBI, police clearance, mga certificates, recommendation letters, tapos yung mga seminars na inatindiran niya, yung mga training. So, lahat yun, kailangan yun i-send. Kailangan nyo yun i-gather para i-send nyo na lang. Scan copy lang naman. Then, TOR, diploma. And then, after that, nung nakuha na niya yung visa niya, after ng biometric visa, so ayun, nag-book agad ng ticket at yun, lumipad agad siya dito guys. So June 16 siya dumating dito at yun nga yung sinasabi ko, sobrang bilis lang talaga pag may employer na. So kayo guys, kung may kakilala kayo dito na kagaya sa akin na ako talaga mismo ang nagsabi kay boss ko, kunin mo yung ano ko, boss, sister ko, ganun. At good naman yung ano ko, pagtatrabaho ko dito, okay naman ako sa kanya, kaya trusted niya ako. So, yun guys, kung may kakilala kayo dito na maganda naman yung record nila sa company nila at pwede naman nilang makausap yung employer nila, eh baka pwede yung sabihan na, uy, pwede naman ilakad mo ako doon sa boss mo. Tapos, ano to, kahit sa inyo na lang yung ticket. Ganun. Pero, syempre, follow tayo ng contract nila, guys. Dito talaga, stricto sila sa kontrata. And then, yeah, yung sister ko, si boss ang nagbayad sa kanya lahat-lahat. And then, pati yung plane ticket. So, si boss ang nagbayad nun. And now, okay naman siya sa trabaho niya. Nangapa lang siya doon sa mga customers na mga lukarit. Na yung mga tumatakbo ng bottle, may mga lasing, gano'n. Pero so far, naka-adjust naman na siya. At ano to, sa pagbubuhat, okay naman guys, kasi nga, nagbubuhat nga yung owner, ikaw pa hindi, di ba? Ikaw na nga yung sinasahuran. Hindi naman mabigat kasi nag-half-half naman kayo, yung boss, nag-ano din siya, nag-arrange din siya ng mga delivery. So, hindi naman mabigat talaga yung trabaho. Tapos, pag walang trabaho nga, sinasabi ko dito sa liquor store, na kung nga, upo-upo ka lang talaga, manood ka ng Netflix, YouTube, tapos mag-order-order ka ng skip the dishes, tapos magbaon-baon ka, yun lang talaga, as in chika-chika to the max, gano'n lang. Pero pag may delivery, yun lang, kasi may delivery, at the same time, may mga customer ka na i-attend mo. So, doon lang talaga nagkakaroon ng ano to, busy. Tapos, Friday, Saturday, busy din siya, weekend, long weekends, ganon. Pero, Monday, Tuesday, Wednesday, hindi talaga masyado guys, especially Sunday. Deads talaga yung Sunday, not unless ano siya, long weekend. Yun lang naman, hindi naman ganun ka, mahirap ang magtrabaho sa liquor store. Mahirap lang pag may delivery, yun lang talaga. Other than that, wala na. And then, pag uwi mo, uwi ka, after ng shift mo, uwi ka, walang tatawag sa'yo, hindi same sa hotel before kasi I was working in hotel. Tapos, ano to, after ng shift, tatawag ka pa talaga. Anong discrepancy to? Ano to? Anong transaction to? Ano pagkakape, guys? Yun lang naman so far yung mga ano ko, difficulties ko doon sa hotel. Pero pagdating dito, wala na. Kaya nasabi ko sa sarili ko, ayoko na talagang mag-hotel kasi grabe yung stress sa hotel, lalo na pag full house, ganun. Pero of course, hindi ko naman sinasara yung isip ko na mag-upgrade in the future. So, sa case ng ate ko yun guys, madali lang talaga pag direct hire. So, advice ko sa iba, magtulungan kayo. Kung may mga kaibigan kayo na goods naman kayo dito sa mga employer nyo, please naman tulungan yung mga kaibigan nyo na gustong pumunta dito. So, yung iba na ayaw pumunta dito at maraming kuda, maraming nega, guys, stay where you are. That's it. And then, di ba simple lang? Bakit gawing komplikado ang lahat? Sinasabi nila na sa Canada do, puro utang, puro work. So, anong gagawin namin? Walang magpapautang din sa'yo kung wala kang trabaho. Bakit sa Canada lang? Ba sa Pilipinas, may mga utang din naman yung mga tao doon. Sa Europe, sa Amerika, anywhere. Kung pala utang ka, pupuno ka sa utang. Pero, kung uutang ka naman na may sense or may kalalagyan yung pangungutang mo, ay okay lang, basta magbayad. At the end of the day, guys, wala tayong ambag sa mga utang ng mga tao, di ba? So, yun lang naman. Kung gusto nyo mag-Canada, edi mag-Canada kayo. Okay naman dito, work. Yung work dito, ang pagtatrabaho dito ay depende sa mga pangangailangan natin sa buhay. Yun lang, guys. Huwag natin gawing complicated ang buhay. Kasi, life is beautiful. So, yun lang naman guys. Ay, ito pa, may mga nagtanong kung magkano daw yung renta namin sa bahay ngayon sa 2-bedroom suite. So, yung renta namin sa 2-bedroom suite ay 1,100 with utilities per month. Okay? So, ang sabi naman ng owner,
is baka i-change niya later on yung ganyang pagbabayad. Baka yung gawin niya, yung 2-bedroom suite, gawin niyang $950, then plus 40% utilities. Ang sabi naman niya, ngayon hindi masyado yung kuryente, pero pagdating ng winter, kasi gagamit nga ng heater, ay siguro magbabayad kami monthly ng 1,200, 1,250, ganun lang daw. So, hopefully ganun nga lang guys, para makatipid na. And then, yeah. So, that's it for today, guys. Thank you for watching. And God bless everyone. Bye! See you next time! Hello! So, may natanggap kaming pasalubong from Jeddah and Emerson. Galing Taiwan. Ito yun siya, guys. Unboxing. Oh, unboxing! Yan. Yan. Ano kayo? Ay! Ano to? Pagkain! Pagkain pa more. Yeah, talaga. Jeddah and Emerson talagang nag-ano pa talaga sila. Ano to? Abala pa talaga kayo. Ay, sweets to. See? From Taiwan. Buksan nga natin. Ay, mga sweets. Parang masarap to. Oy, salamat Jeddah and Emerson sa pasalubong from Taiwan. Ayan. Wow. Masasarap to. Matikman nga. Thank you, Jeddah and Emerson. Thank you so much. Nag-abala pa kayo. Salamat, salamat. Oh, may pang-snacks na dito sa bahay. Yan. Tikman natin parang masarap to ah. Kopya ba to? Hindi. Tang Shop. Yan. From Taiwan. Thank you.